anong tawag niyan? Darating at darating. Baka bukas, makalawa, maghuhubad ng uniforme yan, kasama na ng mga nagrarally yan. Because they are also Filipinos eh. They are affected. Huwag mo sabihin hindi nila nadaram, hindi nila alam yung mga nakawan na bilyon-bilyon o trilyon dyan sa ating gobyerno. Alam nila yan. Oo. Totoo ba nung... Tinitiis-tiis lang nila yan, pero pagka subukan mo, may sa 100 na nandyan, pag may sumama dyan 10, sasama na lahat yan eh. Oo. Coach at saka Sir Jay. Pero nang nangyari nung ano eh. Oo. Diba, nung hindi pa matagal, 1986, yung pagtalikod ng mga ng panahon ni Erap, nung tumalikod yung mga general na ayun, kahit na alam naman natin may mga nagkameron ng mga bilyon, mga milyon-milyon noon. Bibigay yan eh. Yung mga yan, naniniguro lang sa kanilang sa trabaho nila, pero pag alam na nilang it is already useless, it is an exercise in futility, they will join the greater majority of the Filipino people. Pati ang paglabas ni Saldi na yan, wala namang hindi, sino bang nagkakala na anong tawag ito, lalabas. Kaya lang, ako naniniwala kasi makapangyarihan talaga ang Diyos Ama, na gumagawa ng paraan yan para lumabas ang katotohanan. At ito na, dumating na tayo sa punto. Parang bomba nuklear. Grabe. Ang ramification nito talagang sumambulat. Sabihin na natin sapagkat nataranta, Yes. Para magsinungaling pa yung mga bataan ni Presidente Marcos na hindi sila nataranta, hindi sila affected. The mere fact na magmula dyan sa may tulay pa lang na Mindiola, puro barbed wire na hanggang doon sa Gate 1 o Gate 8, talagang hindi pwede magsinungaling yung mga larawan ng daig pa ang garrison ng panahon ng Hapon. Anticipated na darating ang panahon, meron magsasabi ng katotohanan at magbabalidate nung alam na ng taong bayan, na mismo kasama dyan sa nangyaring nakawan, nangyaring pangulimbat at pandarambong sa pera ng taong bayan, Master Judea. Yes. Okay, bago ko ipasa sa aking mga partner dito, Sir Jay, sa tingin nyo, Sir Jay, ano ang magiging impact nitong mga pasabog ni Saldico sa ating mamamayang Pilipino? Ito ba ay makakadagdag ng galit sa administrasyon ni Marcos Jr. o makakadagdag ng galit dito kay Saldico? Hindi ko masasabing makakadagdag galit dahil matagal ng galit ang talagang hindi nagpapakabingi-bingi, Maliban siyempre doon sa mga nananatiling loyalista sa Pangulo at nakinabang diyan sa mahigit 1 trilyon o halos 2 trilyon na perang nakita naman natin na doon sa kanyang mismong documented Hindi pwedeng pasubalian sapagkat siya mismo maagap itong mamang ito, matalino, si Mr. Ko, sapagkat alam niya siguro darating ang panahon na dahil ginamit siya na maaring anong tawag nito, ipagkanlo siya ng mismong mga kasama niya, katulad nila former speaker at saka ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang shocking lang siguro nga sa matatawag dyan, Master Judea at mga kasamahan dyan, sa Banateros, na shocking in a sense na mukhang pati si Marcos na siya. Kasi ang lumabas lang dyan na sinabi ni Nico na yung 2025 budget, ang hindi binabanggit yung kung sino ang kapural doon sa 2023 at 2024. So kung 100 billion lang ang malinaw na pinagkunan para sa Pangulo, gaya ng sinasabi niya, sino sa Malacanang ang tumatanggap
noong 2023 at 2024 in the name of the President. Di ba? So, meron at meron yan eh. Dahil ako naniniwala ako sa sinasabi niya dahil matagal nang may mga higing ang importante ang hindi lang natin talaga nakukuha ever since is somebody who will tell, no? Kung sino magugumpisal na ito ho talagang may nangyari. Dahil nung nag-appear si Master Sergeant Orly Gutesa, yun, medyo matatawag ko pang shocking. Pero ngayon, siya na mismo ang nagsabi, itong si Mr. Ko, na totoo. Lahat nung sinabi ni Mr. Gutesa hinggil sa maleta ng basura. At bukod doon sa pagpapatotoo at pagsasabing totoo yung sinabi nung kanyang dating security advisor o security consultant, may mga litrato, may mga petsa. Yung maleta at yung kusino ang mga inatasan niya sa kanyang mga staff na maghatid ng pera. Kasi noon, ang nabanggit lang ni Gutesa doon sa North Forbes Park, McKinley, at kung di ako nagkakamali, Aguado, sa may Malacanang, tapat ng Gate 4, no? Pero nung binanggit na niya kasama ng South Forbes Park, kinukwenta ko sino-sino mga nakatira sa mga personalities ng kasalukuyang administrasyon dyan sa may South Forbes Park, including part of Dasmariñas Village. At alam naman natin, may bahay dyan sila Bonget Marcos, no? Dyan sa South Forbes Park. No? So, isang patunay yan. Tsaka ilang beses niya inulit na hinatid dyan sa para kay Presidente yung binabanggit niya. Ngayon, totoo yung sinasabi naman ni Senator Ping Lacson, ni Undersecretary Claire Castro at maging itong si PCO Secretary Dave Gomez na walang probative value. Yung mga sinabi ni Mr. Ko kasi nga hindi ito pinanumpaan. No? At malinaw din ang sa pantaha ng ilan o ng marami na mukhang merong pagtatakip sa kasalukuyang liderato ng Senado at ng kasalukuyang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat, remember, he was supposed to appear via Zoom on, anong tawag nito, doon sa Blue Ribbon Resumption ng Blue Ribbon Committee hearing, subalit hindi tinuloy. Sapagkat, yun na nga, napag-alaman siguro nila na it is going to be a tell-all at merong kasabihan kasi dyan sa crisis management, Master Judea, na controlled environment. In other words, kung may investigasyon, controlled ang environment, meron kang ICI created by the President, meron kang TRICOM created by the leadership of Mr. Romualdez and now Mr. D, no? At saka dito sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee, na bigla ang inalis kay Senator Marcoleta at pinalitan maging si Senate President Escudero. And then, of course, doon na sa pagpapalit ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, kaya nung hindi siya pinahintulutan na makapag-testify in a free-for-all or tell-all, minarapat niya na maglabas ng kanyang sariling pahayag via his, anong tawag nito, Facebook page na anong tawag nito, verified page na may tatak na blue. Kasi hindi mo pwedeng sabihin hindi totoo yun at hindi kanya yan o AI sapagkat verified page yan. In other words, yung page na yan nagbabayad sa Meta. Lehitimo. No? Para magkaroon siya ng pahina
sa anong tawag nito, sa Facebook page. No, sa Facebook. Tama. So, wala nga siyang probative value kung ikaw ay legalist o abogado, pero sa politically, ang impact nito parang bomba nuklear. Grabe. No, ang ramification nito talagang sumambulat. Sabihin na natin sapagkat nataranta, no? Yes. Para magsinungaling pa yung mga bataan ni Presidente Marcos na hindi sila nataranta, hindi sila affected. The mere fact na magmula dyan sa may tulay pa lang ng Mindiola, puro barbed wire na hanggang doon sa Gate 1 o Gate 8, talagang hindi pwede magsinungaling yung mga larawan ng daig pa ang garrison ng panahon ng Hapon. Tama. May katanungan diba? si Kasi, ba't ka maglalagay ng katakot-takot na barbed wire? At saka bagong gawa, yes. Ewan ko kung meron tayong video ng yung kasalukuyang ginagawa, nag-welding dyan sa may, anong tawag dito, mismong Ligarda entrance at saka dito sa may Ayala Bridge entrance. No? Yes. Dyan sa Barangay San Miguel. Kawawa nga yung mga nakatira, sapagkat may tumawag sa akin na mga kaibigan ko dyan nakatira sa loob ng Barangay San Miguel, hindi na sila halos makalabas, makapasok sa sarili ng lugar. Grabe. Sir Jay, no, ang tanong ko dito sa iyo, kung sakali bang maipakulong ni Marcos Jr. si Martin Romualdez, mababago kaya yung tingin ng taong bayan sa kanya? Hindi lang kasi walang mababago diyan dahil ngayon kumbaga the cat is out, no? Nakalabas na eh. Sabihin ng tao, bakit si Romualdez lang? Nabanggit isa ka sa principal. Isa ka sa mastermind. So, will that change the narrative, yung paniwala ng tao na kasama ka sa naawan, no? So, ang ano nga rito, sabi nga ng iba, mali yung panawagan ng pagbibitiw. Tayo kasi naniniwala sa bagamat siguro nakalublog na sa burak, no? At nagtatampisaw na nga sa burak ng nakawan, pero naniniwala pa rin tayo na baka may natitira pang dissenting bahagi ng kanyang pagkatao eh. Because kung sa iba-iba itong bansa, either nagpakamatay na, nagbitiw na, lumayas na, o humingi na ng anong tawag nito, ng saklolo para mag-exile siya, no? Kasi ako, naniniwala ako na sa mga oras na ito, baka wala na siya dyan sa loob ng Malacanang eh. Kasi kung magbabayar ka ng ganyan, paano? Ikaw mismo, paano ka lalabas-masok? Unless dadaan ka doon sa may Malacanang Park, no? Tatawid ka ng Ilog Pasig. Pagkatapos, anong tawag ito? Kaya lang kanina, nakatanggap tayo ng ulat na ilang pabalik-balik na biyahe ng presidential helicopter minto sandali sa May Clark. Alam mo na meron tayong maliit na kubo dyan sa loob ng katabing-katabi ng Clark City, no? Philippine Air Force. Kaya nalalaman natin na kung anong nangyayari dyan, ano? Yung mismo mga Kapampangan na nakatira dyan ang nagre-report na nakikita lang pabalik-balik yung presidential chopper at yung akin namang mga kapitbahay dyan sa Pande, panay ang sabi na anong pangalan nito? Lilipad, maglalanding ang mga helicopter at saka aeroplano na mukhang galing sa biyahe at ang balita alam mo naman, sismoso ang Pilipino, mukhang naghahakot dahil may nakikita silang mga maleta, mga karton na hinahakot. No. Sinasakay sa mga sasakyan pangipapawid, nililipad, they do not know kung saan, syempre, kung saan dadali niyan. But we can only suspect na baka naghahakot, Master Jurea J. Ito, isa pang katanungan, Sir Jay. Itong nangyayaring rally ngayon, Meron kasi airstrip dyan, Jay, sa Bulacan eh.
Malapit dyan sa aking maliit na anong tawag, taniman ng mga prutas. Okay. Oo. So, Question. Sir Jay, ito pa isang katanungan ko. Itong nangyayaring Teka muna, may rally... kasama kayong maganda lalaki dyan bago si Jack yan Sir Jay. Sir Jay, si Sir Jack po. Sir Jay, nakapalaw ako sa'yo May malupit na tanong siya. Pagkatapos nakita ko, sabi ko ba, mukhang... Makinagim sa'yo, Mr. Jack. Sir Jay, ako na magtatanong Okay, sige. Pagtanungin natin muna si Sir Jack. Sir Jay, malinaw ba? Malinaw. Oo. Naninigo ako. Baka kasi may mag-comment okay? Malinaw. Alam mo, ang Pilipino kahit anong tawag ito, kung yun nang iwi, nagsasalita. Ikaw pa na malinaw, konting Maraming salamat, Sir Jay. Dyan sa iyong labi. Sir Jay, alam mo ba, alam ako matanda ka na Oo, Sir Jay Sir Jay, meron akong tanong. Narinig mo ako, Sige sir? po. Narinig ka? Narinig mo ako? Opo. Sa tingin mo ba may mangyayari sa ginagawa natin ngayon? Sa ginagawa ng mga tao ngayon? May mangyayari ba? Alam mo, lahat ng ito niloob ng Panginoon at niluloob ng Panginoon. Pati ang paglabas ni Saldi na yan, wala namang hindi, sino bang nagkakala na anong tawag ito, lalabas. Kaya lang, ako naniniwala kasi makapangyarihan talaga ang Diyos Ama, na gumagawa ng paraan yan para lumabas sa katotohanan. At ito na, dumating na tayo sa punto. Ngayon, siyempre marami nagsasabi, wala namang mangyayari dyan. Rally kayo ng rally. Post kayo ng post. Tapos sa mga social media, tapos nagkukula live coverage kayo. Wala naman, addict yan, hindi naman naalis yan eh. Yan ang mga comment ng mga taong bayan. Kaya lang, tayo, may kasamang panalangin yan eh. Oo. Kasi anong tawag nito? At saka ang nagsasabi na walang mangyayari dyan, siyempre yung mga nagkakaroon ng pakinabang. No? Kasi pinalalakas nila ang loob nila, Jack Tama. Walang mangyayari dyan. Happy pa rin tayo. No? Pagkatapos niyan, after 3 days, yan, mawawala yan. Ganyan din nung, kung maalala mo, 1986, batang-bata ka pa siguro. Ay, hindi pa kami nakawanak nun, sir. Nung nagumpisa ang EDSA mutiny nila Colonel Honasan at mga kasamahan, tsaka si Yumaong Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny, ganyan din na sinabi, no? Walang mangyayari dyan. Until, alam mo na kung ano nangyari, after how many days? 3 days, 4 days, 5 days, nag-goodbye, no? Nawala si Ferdinand Marcos. At yun nga, na ako naniniwala malaki ang pag-asa na may mangyayari. Kasi lalo na ngayon, mulat ang Pilipino. Sino Pilipino ngayon? Tanungin mo, kahit na yung sila Jared Pulido, yung mga talagang anong tawag ito, mga loyalista talaga na nakikinabang. As a matter of fact, pag tinignan mo yung mga page ngayon, nawawala yung mga troll Nag-aalangan sila na bumanat ng gusto. Unang-una, siguro, hindi pa sila bayad. No? Kung babanat sila, paano sila makakakubra pag lumayas na si Marcos? Kasi alam naman natin, nung hearing sa House of Budget nila, doon lumabas na meron talaga silang troll army, no? Na ginagastusan nila at mismong mga patunay na nitong huli na anong tawag nito, nung pinapagalitan ni Auntie Claire, no? Ni Yusek Claire, yung ilang mga team leaders, nai-record siya at lumabas yan sa social media. Kaya hindi na nila pwedeng pasinungalingan yan, no? Sir Jay, may mangyayari na, malaki ang pangyayari. Ako nga, kung naniniwala kasi rin ako na anong pangalan nito, na miracles can happen, no? Hindi naman milagro as miracle na kaparang panahon ni Kristo. Kaya lang, yung mga milagro na hindi mo inaasahan na mangyayari. Sino bang mag-aakala, halimbawa,
na darating ang panahon na mawawala yung ABS-CBN sa free channel. Oh. Sino bang mag-aakala na mabibisto yung kanilang anong tawag nito, yung kanilang ginawang loko sa gobyerno na hindi pagbabayad ng buwis at pinapaikot sa kanilang palad ang mga politiko. Pero dumating yun, di ba? Oh. Yes. Sir Jay, kwentuhan mo nga kami dito. Sa'yo galing to eh. Yung may nagsampalang dalawang babae. Paano ba yun? Hint lang ba? Hint lang. Kaya nga sabi ko, tawag kasi ng tawag. Ang daming tumatawag. Ang daming nag-PPM sa akin. Kaya sabi ko, huwag niyo akong tanungin kasi nandito ako sa bundok. Hindi ko alam na may hipag na nanampal. Oo. Di ba? Kasi ang makakasagot niyan, yung mga kapitbahay dyan sa tabing ilog. Ayun. Oo, kasi mahirap ko sasabihin ko. Hindi. Mawawalan tayo ng kredibilidad kasi nasa bundok ka. Bakit mo kaya sabi ko, wag po ninyo akong tanungin. Dahil hindi ko makukonfirm yan na anong tawag nito, na may lumipad kaninang madaling araw na nauna nang umalis. Hindi ko rin makukonfirm yan. Sir Jay, baka dahil doon sa may nangyaring yun, kaya may umalis. Posible, no? Either that o anong tawag nito. Kasi, tingnan mo ha, yung mga kaibigan kasi natin sa yung gumagawa ng mga flight plan, yung sa aviation, aeroplano, may mga nagpapadala sa akin. Ewan ko bakit naman sa akin pa nila pinapadala yung mga flight plan na from Bulacan to Lawag, Lawag to Singapore, yung mga ganon. Sabi ko, ano ito? Hindi ko maintindihan bakit meron. Kaya tinatanong ko dun sa anak ko na na nakakaintindi nito. Anak, ano ba itong mga lipad ng eroplanong ganito? Kasi aeronautical engineer siya na gumagawa ng mga flight plan ng mga private planes. Pero mga kliyente nila sa Amerika at saka sa Europe. So, sinasabi sa akin, ganyan yan, Dad, para hindi ka naman pwedeng lumipad ng private na sasakyan kung wala kang flight plan. So, yan tsaka sabi ko, bakit dito papunta sa mga bansang ganito? Sabi niya kasi, Dad, ikaw political scientist ka. Siyempre, pupunta ka doon sa lugar na walang extradition. Yes. Oo, para hindi ka mapilitang ibalik. Yeah. So, ibig sabihin, 50-50 na pwede mong paniwalaan na may umaalis nga. Kasi ano pa yan, Sir Jay, nung kahapon pa yan bali-balita na may naglilipat na daw ng gamit, kesyo may lumipad na nga daw pa ibang bansa. May sumakay ng commercial flight. Yan, isa pa yan. Kasi nagtaka sila, ang daming maleta na kargada siguro mga mga wardrobe nila, di ba? Na hindi ko naman alam kung may perang kasama yan. Sir Jay, regarding naman dito, Sir Jay, sa sinasabi nila na itong sinasabi ni Saldico ay walang katotohanan at si Saldico daw ay pakawala ng mga Duterte. Ano masasabi mo dyan? Sino ba sumasakay sa helicopter ni Saldico? Di ba si Tito Soto at si Ping Lacson? Yes. Siguro silang dapat makaalam, no? Kung wala ba siya, kung tao ba siya ni Duterte. Yeah. Kasi hindi ko naman nakitang sumakay sa helicopter ni Saldico si Duterte, correct, si Bongo, o kaya si Vice President. So, ang nakikita ko sumasakay, puro kaalyado ng administrasyon. Correct. Yan. Di ba? Ako, ang may babahagi ko lang siguro sa inyo, meron akong kausap na tao na kasalukuyang nasa Amerika na nagbabalak ding magsagawa ng paghahayag, no? Inaabatan ko rin yon na kasama sa mga best friends, mga BFF ni former Speaker Romualdez at saka ni former Congressman Saldico.
Yan kasi yung pinapakalat ngayon nila Sir Jay na yun nga pakawala daw ni mga Duterte si Saldico. Ay, nunahan ko na nga, di ba? Nung isang araw nung part 1 lang yata yung lumabas ni Saldico, sabi ko, unahan ko na si Auntie Claire. Tiyak ito, sasabihin nila, anong tawag nito? Pambira, magmumukha ako nitong si Boying. Kulay pa lang, patay na tayo dito eh. Ito yung partner kita naman itong mga to. Sanamaan pa tayo ng veterano. Naku, lagot tayo, lalo si Sir Jay. Bidang-bida pa rin sa papugian. Walang iba. Siyempre, kundi si Sir Jay Sonsa. Ayun, Sir Jay, may gabi. Thank you. Ayan, partner. Umpisa natin. Balikan natin ng kasalukuyang kaganapan din sa mga ginagawa nating rally dito especially sa Luneta at sa EDSA. Sir, first coach, anong masasabi mo sa isinagawa nating rally ngayon? Especially, hindi natin akalain na mabigas yung pagdagsa ng mga tao. 650,000 kung di ako nagkakamali or mas mataas pa doon. Ano masasabi mo ngayon, Coach Oli, sa dami ng crowd, sa pagkakaisa ng mga Pilipino, especially sa 3 araw na rally na ginagawa natin? Tagumpay ito, tagumpay. Kasi tatandaan natin, part 1 pa lang to. At ang balita po natin, bukas ay posibleng dumoble to dahil may maraming kumukontak sa akin dito. Papunta na sila, galing sila doon sa hindi ko na Iba't kasi ibang probinsya. baka harangin eh. Kaya marami pang parating. Nako, dahil nga sa sobrang successful, ang balita po natin, ewan ko kung totoo ito, may nagsasampalan na. May nai-stress na. Yung isa, parang natanong lang, may parang gusto magurmentado. Ba talagang, syempre, isipin mo yung stress na ito. Dahil talagang pinangalanan Pinangalanan na yung the name that cannot be mentioned. Tapos, ang ganda ng timing, 3 days. Meron kung saan-saang lugar. At bukas nga, may yung EDSA. Yes. Naku, pupunuin palalo yun. So, matindi talaga ito. Ako lang partner ito na ang SMNI. Ito ay para sa akin lang. Gusto kong hingin, hindi ko kasi nakikita kung lumabas na ba yung Pangulo nyo. Kasi kailangan magpakita naman siya mga proof of life. Baka mamaya, gising na, baka mamaya ano ka dyan, ma-stroke ka dyan, galaw-galaw, baka ma-overdose ka dyan. Ang sabi, Coach, bantay sarado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, Sir Jay, nakatutok dito. Hindi natin alam kung saan, pero nakatutok siya ngayon sa nangyayaring 3-day rally. O saan siya nakatutok? Saan siya? Ang tanong ba nasa Pilipinas pa siya? Wala naman sigurong masamang magtanong. Ako si Coach Oli lang ito Hindi po ito tanong ng SMNI, pero sa akin lang. Baka malamang hindi ng tanong ni Sir Jay. Kasi dapat baka alam ni Sir Jay. Baka alam ni Sir Jay saan ang Pangulo. Kasi noon, nag-viral ang hashtag nasaan ang Pangulo. Nasaan ba ngayon, Sir Jay? Actually, hindi ko alam. Dahil lang nagsasalita si Dave Gomez, si Claire Castro. Puro naman sila wala dyan sa Malacanang. Kaya ang duda ng iba, wala nang tao sa Malacanang. Dahil puro nga barbed wire na, no? Kung nandiyan ka, limbawa ikaw, Franco, tatrabaho ka dyan. Pati nga yung mga Malacanang press corps, walang nagre-report live from Malacanang Yes. So we can only suspect that nobody is in Malacanang. Correct. Otherwise, yung any reporter worth his salt or her salt would do a stand-upper inside the grounds o Malacanang grounds, no? Inside the palace, no? So wala kang makikita. Meron ka ba nakikita ng taga TV5, yung mga taga mainstream media, Malacanang press corps? Wala kang nakikita simula pa kaninang umaga na nag-live from Malacanang. Ang pinakahuling nakita kong nag-live mula dyan sa may barbed wire. No? Pero yung sabihin mo doon mismo sa may Kalayaan Hall, doon sa may ilalim ng malaking puno ng akasya, pakyat doon sa Heroes Hall, wala kang makikita ganun. Or even facing the guest house, no? Or maging doon sa Gate 4 sa may Aguado, kung saan sinasabi doon pinadala o dinadala yung mga para kay Bongbong at para kay Martin na maleta ng basura, no? Pero yung binibilang nyo kaninang attendance,
Palagay ko kulang yon na Coach Oli eh. Kasi hindi nyo sinama yung mga pulis at sundalo na nakabantay doon. Kasama yan nagrarally. Hindi lang sila makagalaw kasi naka-uniforme sila. Ako I am confident na sa puso yung mga nandyan na napag-utusan na kunyari magbantay sa mga nagrarally. Yung kalooban nila kasama dyan eh. Dahil sila mga pulis na yan, mga sundalo, kumakain yan, nagmamalengke yung pamilya niyan, dama nila yung kamahalan ng mga bilihin. Di ba? Kahit na binobola sila na bibigyan sila 350 additional allowance, no? Anong tawag niyan? Darating at darating. Baka bukas, makalawa, maghuhubad ng uniforme yan, kasama na ng mga nagrarally yan. Because they are also Filipinos eh. They are affected. Huwag mo sabihin hindi nila nadaram, hindi nila alam yung mga nakawan na bilyon-bilyon o trilyon dyan sa ating gobyerno. Alam nila yan. Oo. Totoo ba nung... Tinitiis-tiis lang nila yan, pero pagka subukan mo, may sa 100 na nandyan, pag may sumama dyan 10, sasama na lahat yan eh. Oo. Coach at saka Sir Jay. Ganun ang nangyari nung ano eh. Oo. Diba? Nung hindi pa matagal, 1986, yung pagtalikod ng mga ng panahon ni Erap, nung tumalikod yung mga general na ayun, kahit na alam naman natin may mga nagkameron ng mga bilyon, mga milyon-milyon noon. Bibigay yan eh. Yung mga yan, naniniguro lang sa kanilang sa trabaho nila, pero pag alam na nilang it is already useless, it is an exercise in futility, they will join the greater majority of the Filipino people in seeking anong tawag nito, a better place para sa Pilipinas. At saka yung mga lumulutang na mga balita, Coach Oli at Sir Jay, hinggil nga doon sa parati na lang napapanaginipan pa at nakakausap ni PBBM ang kanyang ama tuwing gabi. Ito may patunay. Mga gimmick lang yan. Oo. Tsaka yung... Take it from me, I am a crisis management expert. Opo. Pero nakikita ninyong yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakikita po natin sa paligid po ng Malacanang. Patunay ba yan na natatakot na ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr.? Ako sa tingin ko, hindi lang natatakot, Coach Oli. Yan ay isang patunay na nanginginig pati bayag. Si Coach Oli. Tama. Yung sinabi mong patungkol doon sa nakakausap niya yung tatay niya, sa tingin ko yun yung parang depression niya. Stress na siya na napapaniginipan niya na o binabangungot na siya ng nakaraan. Kasi nakita niya na tong kwento na ito eh. Nangyari na ito. At binabalikan siya, teka muna, eto na naman. So kakausapin niya yung tatay niya, kasi wala namang Pilipino hata naka-experience nito kung hindi yung tatay niya eh. So kinakausap niya siguro yung tatay niya, dahil total, sanay siya sa ghost. May ghost project nga siya. So sanay siya sa ghost, di kausapin niya yung tatay niya at nararamdaman niya yun. Anong next step? Paano ka hindi nagtagumpay at ikaw'y nagpunta ng Hawaii? Di ba? Siguro ganun ang tanong niya. Tapos, eto na. Andito na ako sa dulo. Pwede. Anong gagawin ko ngayon? Ito talaga senyales na takot na sila. Kasi tingnan mo na lang itong pinapakitang barbed wire. Yung efforts nila dyan, kung yan ginawa nilang effort para sa baha, wala tayong baha. Mas matindi pa nga, mas pinagtuunan ng pansin tong barbed wire na to eh. Oo nga. Di ba? Yeah. Tinitingnan ko nga, Coach Oli, yung kaninang madaling araw, no? Kahapon pa, ng madaling araw, yung dami ng sundalo, Coast Guard, Police na minobilize nila in preparation para dito. Kung yan ang nakita mo, nung lumubog yung bumaha dyan, wala kang makita ng ganyan mga kadaming Police, ganyan sundalo eh. Oo. Baka na yun, baka hindi natin alam, baka nagtitake na yun ng antibiotic or multivitamins. Pwede yung posible yung sinabi mo, posible rin nag-hallucinate siya. Alam mo, kung totoo na siya ay adik, no?
dahil hindi naman niya makasubalian dahil hindi ayaw niyang sumailalim sa hair follicle test. Kasi ako matagal akong kumover ng yung mga anti-drug campaign, no, nung ako'y aktibo pa sa sa pamamahayag. Tama. Thank you. Kasama sa mga hallucination yan, no? Yung akala mo kinakausap mo yung minsan guni-guni mo kinakausap mo. It could be one of those things, no? Pero kaya mo pang makapag-isip ng ganyan sa pagtugon sa lahat ng problema ng ating bansa at sa pagtanaw mo ngayon dito, napakaraming mga nananawagan. Sa tingin mo, kung ganun po yung magiging estado ng iyong sarili, Sir Jay, Coach Oli, kaya mo bang matugunan lahat ng panawagan na ito ng ating mga kababayan? Ako sa akin, una, hindi ko papasukin itong sitwasyon na ito. Kasi ito yung sinasabi na ayoko yung kikitain kong pera galing sa masama. Kasi hindi mo may enjoy yan. At hanggang generations to generation, babalik sa'yo yan. So, ayoko mapunta sa sitwasyong yan. But, tungkol dun sa tanong mo, talagang stressful to. Kasi nandun na yan sa dulo Yes. At tatandaan natin, from the inside, si Saldi so mag-i-implode. Mas mahirap itong tibagin. Alam natin na anytime, ito sa aking tingin, possibly, malaking possibility, susunod dito si Tambi. Susunod dito ang dating speaker na babaligtad. Magtuturuan yan Tatandaan natin yung mga masterminds yan. Ililigtas niyan sarili niyan. So unahan na lang kayo. Kaya mahirap tong sitwasyon talaga niya. That's correct. At nakikita natin parang Sir Jay and Coach Oli, bagamat kahit anong gawin ng mga mamamayan Pilipino, yung ginagawa natin protest, yung ginagawa natin pamamahayag, especially ang ilang mga individual na gaya nila Sir Jay, Banateros, ilan pa dyan, ay nakikita natin na nagkakaroon ng parang self-destruction na Sir Jay and Coach Oli. Wala tayong ginagawa dito kasi yun nga, dahil every time na merong mag-go against anyone from the government na magiging tinik nga nila, ay right away tinatanggal nila. Ikukulong or ano pa man ang mangyayari. Sasampahan ng kaso. Sasampahan ng kaso. Kaya yun yung isa sa mga bagay. Sir Jay, ramdam pa rin po ba natin yung chilling effect na nangyayari ngayon? Kasi before, everyone is very vocal about saying like yung mga bagay na against the government. Ngayon, we have seen na very minimal na. We're being careful of every Alam words. mo, hindi tayo, liliwanagin ko lang Franco, hindi tayo against the government. Yeah. Tayo ay pro-government. Yeah. Ang mga against the government ay itong mga gumagawa ng kabulastugan sa gobyerno. Kasi ang gobyerno tayo yan It is the people, no? Kaya tayo nag-iingay, kaya natin ini-educate yung tao, ini-inform yung tao kung ano yung talagang katotohanan. Sapagkat gusto natin ng matinong gobyerno, kaya nga meron tayong itong rally na ito. Ano ba rally na ito? Transparency, accountability. Yan. Kasi yan ang gusto nating gobyerno. Yes. Yun ang kaya hindi tayo, at saka yung sabi mo, na hindi ba tayo nahintakutan? Tingin ko yung dami ng tao ngayon na lumabas, ibig sabihin niyan, wala nang natatakot sa panggigipit nila. Ako sa totoo lang, at my age 71, dapat nag-relax na ako bakit ko pa kasi hindi biro yung ginagawa nilang panggigipit sasampahan ka ng kaso, kahit wala kang kaso mapipilitan ka lumipad, mangungutang ka ng pamasahe, kukuha ka ng abogado, magbabayad ka ng abogado, o magastos, maaabala, pero tinitiis natin yan sapagkat gusto natin ng matinong gobyerno. We are not against anong tawag nito, the government. We are for the government. Yes. People in government who are doing shenanigans, yan ang mga anti-government. Kaya nga noon sinasabi, destabilizer. Sino bang destabilizer? Ang destabilizer, itong mga nagnanakaw. Itong mga nangungulimbat ng pera. Kaya nga nilabas natin yung listahan Ito yung mga possible destabilizer, hindi yung sinasabi ni Montulfo na parang baliw.
No? Sasabihin mo, gagawa-gawa ka ng istorya, ito, destabilizer. Ano bang ginawa niya? Nagsabi ng totoo yan eh. So hindi destabilizer yan because a destabilizer is somebody who does things para maging mabuhay yung gobyerno. Pero kung ang sinasabi mo, para sa ikabubuti ng gobyerno, hindi ka destabilizer. Nagpapatatag ka sa gobyerno. Concern lang tayo, Sir Jay. May pakialam ang mga Pilipino nakikiisa But ngayon. people who are affected dahil na sisira yung racket nila, oo. Tayo nga, dinadaan pa natin sa dasal eh. Oo, dahil alam natin makapangyarihan ng dasal. At napatunayan natin yan sa maraming pagkakataon. Sino ba? Noon, ang dasal ko lang nga, meron lang isang bumigay sa mga kapural dito. Ayos ng buto-buto. Ayun, lumabas si Saldi. Oo. Hindi ba na gumagawa talagang makapangyarihan ng Panginoon, gumawa ng paraan. Siguro, anong tawag niya? Iniipo niya ito si Saldi ko, bago ka man lang lumiban sa mundong ito, maghugas-hugas ka na kasalanan, sabihin mo na lahat ang nalalaman mo. O kaya at marami ito, pang ano diyan, ha? Susunod, posibleng maraming sumunod, Sir Jay, na babaliktad. Kasi alam mo, halimbawa, ito example lang, hindi no pun intended, sabi nga sa English. Halimbawa, sino ba yung mga nagkameron dito? Sila Don Gonzales, sila Erwin Garjola, sila Manix Dalipe, si JJ Suarez. Who knows, baka ngayon sa paghiga-higa nila, magpakita ang Espiritu Santo sa kanila. O kaya mabulungan sila ng Panginoon para magbagong buhay kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon magbago. Sabihin niyo yung totoo para matapos na ang problema ang kinakaharap ng inyong kapwa Pilipino. Malay mo, di ba? Who knows? Totoo yan, Sir Jay. Malay mo si Teacher Stella. Biglang out of the riverbanks of Marikina. Baka magsalita. Kumanta ng Hallelujah, di ba? Pwede. Di ba? Oo. So ito lang mga kasi hindi pa naman, ako naniniwala, hindi likas na masama itong iba eh. Nagpuyo lang. Kasi nabulid lang. Kasi tinanong ko yung ibang mga kaibigang congressman, ba't kayo pumirma? Mabigat yan. Mabigat in a sense na, alam mo, pagka-cabinet secretary ka, ikaw ay, anong tawag nito, you represent the president. And kuminsan, yung utos ng presidente, hindi talaga pwede tanggihan yan. In as much as, pag inimbita ka maging cabinet member, mahirap tanggihan ng presidente, di ba? Ngayon, anong tawag nito? Mabalikan ko lang yung consaglit, yung binanggit ni Ole kanina, yung ang tawag ito, realization. Anong oras na ngayon dyan? Mag-aalas 9:51. Tama ba? Mag-aalas 10. Tama.9:50. So, hapon pa lang ngayon doon kung nasaan si Saldi, di ba? Kung halimbawa, in about less than 2 hours, ilabas na ni Saldi yung listahan ng mga congressman na nagbenepisyo na nabigyan ng mga pera mula dito sa flood control na ginamit kaya sila pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Tingin mo hindi gagalaw yan? Hindi manginginig ang mga tuhod ng mga yan? Tama. Oo. Tama, Sir. Diba? Oo. Ganda niya sinabi. Hindi ko pinangungunahan si Mr. Saldico, ha? Pero ako I suspect na merong unboxing mamaya within the next 2 hours. Ganda yan. Malakas-lakas yung antena ng Kaya magdo-domino effect to, Sir Jay. Network Yeah. Maganda yung sinabi ni Sir Jay, ha? Kaya nga, alam nila na pag hindi pa sila nagsalita ngayon, at naunahan silang nagsalita. Unahan nila si Oo. Alam mo, remember, maraming babaliktad dyan. Nangyari na yan sa tatay Kay Marcos Sr. Ha? Biglang bumaliktad sila Estrella, sila Spiras, di ba? Yung mga loyal yan, Di Venecia, lahat yan nagbaliktad. Ubod ng loyal niya kay Marcos Sr. Tapos, pangalawang araw pa lang ng EDSA yun, nagbaliktaran na sila. Unang araw pa lang tayo ngayon.
Ha? Tingin mo, kasi maniniguro yung mga yan eh. Maniniguro yan. Pag sa feeling nila, sa paninimbang nila, tagilid na ang bangka. Ano yan? Maglilipatan lahat yan. Survivor kasi ang karamihan dyan, yung mga politiko. Mga survivor, may survivor attitude dyan. Kung saan sila makakapabor, kasi pag hindi sila lumipat at nagbago ang takbo ng hangin, hindi na sila mananalo. Sa tingin mo, yung yan sila Ortega, sila Alonto, yung mga yan, magpapaligtaran lahat yan. Oo. At ako, Sir J. Kasi political survivor nila pa. Kaya nga, ano bang nangyari noon? Kitukuan lang kasaysayan lang. The D used to control Isabela, di ba? Nung nagbumaliktad ang hangin, nakapasok sila, pati yung babae, naging gobernador. Biglang nawala sila sa picture kasi yung tao, yan eh. Nandoon yung yan, bakit natin ibabalik yan? Yung mga bata ni Marcos yan. Sa tingin mo, mananalo pa yung mga yan? Hindi sila mananalo. Kaya yung takot nila. Dahil pag nawala sila sa poder, sa politika, sa local na, doon sa kalang distrito, tapos na yung tapos ang maliligayang araw. Meron silang may mga quarry sila dyan, may mga negosyo sila dyan. Maapektuhan lahat yan eh. Pag hindi sila bumaliktad, kaya mag-uunahan yan. Opo. Coach, Kaya maganda itong mangyayari, no, Sir J. Talagang, palagay ko, maraming magkakaroon ng Merry Christmas. Kabaligtaran ng sinabi ni... may makukulong bago mag-Christmas. Kasi maraming matutuwang Pilipino. Ako, sa tingin ko lang naman ito. Kaya alam ko si BP Inday, nakikinig yan ng SMNI. Huwag kang magpakalayo-layo. Diyan ka lang. Kasi, basta diyan steady ka lang. Baysa kasi marami pong nangangailangan sa'yo sa lalong panahon na ito. Iba yung posisyon ng dyan, Orly, no? ng mga kaliwa. No? Kasi ayaw nila eh. Dahil mas takot sila na maupo si Inday. Kaya sinusuportahan nila, Sir J. Pag nawala si Marcos, mawawala lahat yung ayuda. Isa sa nagkamero ng malaki rito, yung kaliwa. Mismo? Oo, kasi isipin mo, isipin mo na lang, yung statement of assets. Tingnan mo lang yung statement of assets and liability ni Risa Hontiveros. Simula nung maupo siya sa gobyerno, nung pa lang hindi lang pagiging senador, nung naging anong pangalan to, hanggang ngayon nga may problema pa siya, hindi pa niya napapaliwanag na ibabalik yung pinababalik sa kanya ng Supreme Court, di ba? Ayaw nila ng matino kasi wala silang pakinabang at saka maampat yung kanilang layunin na palitan ng gobyerno ito ng gobyerno nila. Pero kung Sir J, matanong ko lang, nasa Davao kayo, wala bang ganap dyan ngayon? O talagang focus tayo dito sa Manila? Merong ganap kung sa merong ganap, no? Kaso lang, anong tawag nito? Kasi pinakita na ng Visayas at Mindanao eh. Sa ilang beses kayo, naging saksi kayo. Pag nagmas kami ng tao, talagang grabe. Siksik, liglig at umaapaw talaga. Oo. Kaya ngayon, panahon naman ng Taga Luzon, may pakita. Kaya nyo bang gawin yung ginawa namin? At saka, anong tawag nito? Kasi, sa totoo lang, sawa-sawa na kami. Ang nga namin baka talagang panahon na para humiwalay. Kung hindi mapapatino yung gobyerno diyan sa Imperial Manila, mas makabubuti pang magsarili na lang kami rito eh. Kasi tingnan mo lahat ng pangangailangan niyo diyan sa Luzon, sa Manila, dito nanggagaling halos pati yung karne. Pati yung manok. Yes. Pati gulay. Kahit na sa buwis. Kung dito lang magbabayad ng buwis yung mga kumpanya na nasa Makati, nasa Ortigas, na nagbabayad ng buwis dyan, mayamang kami rito. Po.
Ayan. Yeah. Kasi hindi sila nagbabayad ng buwis dito. Yung mga kumpanya nandiyan sa Makati, yung mga North Davao Mining, yung mga ganon. Yung mga plantasyon, no? Anong tawag ito? Kaya nanonood kami kung ano ang magiging resulta ng pag-aaklas ng taong bayan dyan sa Metro Manila. Yes. Opo. Oo. At Kasi saka, kung pinapanalangin namin magtagumpay ang tayong lahat, no? Yes. Na itong pagkilos na ito for transparency, for unity, for good governance. Transparency, yes. Tandaan natin, kahit na si Pastor Kibuloy, isa lang naman ang mission niya noon nung itinatag yung SMNI at saka yung mga iba pang foundation para sa kabutihan ng bansa. Exactly. No? Kaso, minamasama nila yan, kaya nga pinakulong pa, binuhay pa yung patay na kaso, no? Yun nga, yung gaba, no, yung karma, ito nga ngayon. Sino ba mag-aakala na darating ang panahon na mabibisto itong lahat ng kalokohan nila sa mga flood control, classrooms, and others, no? Opo. Sir Jay. Pag nagkataon, dyan tayo mag-celebrate sa Davao, no? Parang ako talagang nai-imagine ko na yun Dyan tayo magpapasko sa Davao dahil nakamtan natin yung talagang tagumpay ng ating pinaglaban. Kaya nga lagi kong kino-congratulate yung mga hindi bumaligtad, ano? Orly. Sir Jay. Orly. Sir Jay. Nabanggit mo si Vice President Estrada, Vice President Sara. Sara, oo. Ako, tama naman yung ginawa niya na liliban siya riyan, no? Ayaw niyang pumuronta. Kasi self-serving nga kung nandyan siya. Total, ang ano naman niya kung ano yung kagustuhan ng tao, sumunod tayo, di ba? Kung gusto ng tao na sumunod sa konstitusyon, principle of succession, fine. Kung ang gusto nila ng panibagong eleksyon, di gawa tayo ng bagong eleksyon. Kung bagong konstitusyon. Basta importante, tapusin natin itong itong bangungot na kinaharap natin pag mula 2022, half of 2022 and up to the present. Kasi dyan tayo nasira. Imagine mo, alam mo, sa buong mundo ngayon pinagtatawanan tayo. Sira-sira tayo dahil dyan sa nakawan na yan. Walang gustong nakita mo nga yung anong tawag nito, kahit na sa tourist arrival, halos mangulilat na tayo sa Southeast Asia. At may kalahati niyan dito pa sa Davao nagpunta dahil anong pangalan nito? Walang confidence. Alam mo ba, ito pag-usapan natin ekonomiya. Pag hindi natin nasulbad rito, ang laking problema. Kahapon ba yun Miyerkules yata yun, Huwebes. Di ba pinagbotohan yung 2026 budget, Franco, tama ba? Yes, Sir Jay. Sa House? Oo. Papasa sila ng budget na almost 7 trillion. Pero ang income ng Pilipinas na kanilang projected, nasa 5 trillion lang. Almost 2 trillion ang sobrang balak nilang gastusin kaysa kikitain. Hindi natin sinusunod yung golden rule matuto kang mamaluktot sa sarili mong kumot. Di ba? So anong mangyayari? Mangungutang na naman. Tapos, hindi pa sila nahiya na nabisto na itong mga insertions na may yung mga anong tawag nito, nag-insert na naman, meron na naman silang unprogrammed funds, kung ilang bilyon na yun, kung ilang daang bilyon na naman, no? Wala itong talagang sakit na yan ng mga politiko, no? Magpapalusot at magpapalusot. Ngayon, ang problema ngayon, siyempre mangungutang, walang gusto magpautang sa atin Alam ba ng taong bayan na ang kailangan para sa 2026 budget, kinakailangan umutang tayo ng 4.6 billion a day para lang matustusan yung budget na inaprubahan ng House of Representatives ngayon. Sino magpapautang sa atin na alam nilang magnanakaw yung mga namumuno sa atin? Opo. O di, problema na naman natin yun. Kaya nga, Sir Jay, yung naging pahayag niya ni Senator Rodante Marcoleta, halos 1 trillion pesos na pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa ang nakulimbat
mula sa kaban ng bayan, pinakamalaki ang nangyari sa Marcos administration. Yan yung mga bagay na talaga worst naman. Talaga ito. Yes. Alam mo ako, dami kong presidente yung dinaanan, pero ngayon, kahit na sa budget lang, pagpasa ng budget, this is the worst. At Kahit mismo, aminado dyan mismo, yung dating Senate President, si taga Iloilo, si Senator Franklin Drilon. Aminado sila, yung mga batikang mambabatas. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, pinakamarumi, pinakamadusing budget. Tapos, 17 trillion pa. Yung trillion, Sir Jay, 17 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas. Paano daw tayo makakabangon nito? Yan nga, Sir Jay. Kaya, Sir Jay... Huwag na yung 17 eh. Ito na lang darating na budget. Sipin mo, nagpasa sila ng budget na almost 7 trillion. Tapos almost 2 trillion ang utangin. Simple lang kahit sa bahay mo, di ba? Kung ano yung laman ng bulsa mo, yun lang ang gagastusin mo. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakautang eh. Di ba? Oh. Yes, Sino malakas mangutang? Yung mga malakas ang loob. Oh. Yes, Sir Jay. Gusto pa man natin na talakayin pa ang pagkakautang at kung ano pa man, pero meron na tayong ipapasok na report muna. Kaya hinihingi ko na lang ang yung last message sa ating mga kababayan, Sir Jay. Go ahead. Yung last message mo na lang, Sir Jay, sa ating mga kababayan. Yan. Ako, tuloy-tuloy lang ang panalangin namin dito sa katimugan ng bahagi ng bansa na sana ay mapagtagumpayan ng ating mga kababayan dyan sa Luzon at pati yung mga ibang kababayan natin na nanggaling dito na lumuwas pa dyan sa Kamaynilaan para makilahok. At maging yung mga OFWs. Alam mo ba, napakaraming OFWs ang umuwi, no? Para makilahok dyan. I understand we have OFWs from Japan, from United Arab Emirates, and even from Singapore and Hong Kong na umuwi. Purposely para makilahok dyan sapagkat feeling nila ito na ang pagkakataon para magkaroon ng meaningful change, no, sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Kaya dasal po namin na sana mapagtagumpayan ninyo at mapagtagumpayan ng Pilipino, tayong lahat. Ito pong ating hangarin na magkaroon ng matinong gobyerno. Alright. Sir Jay, marami